Naisip po ba at paano kung bigla mong malaman na kasal ka na pala sa civil registry sa isang taong hindi mo naman kilala? Ito ang ating mabilisang pagsusuri sa kasong Republic v. Olibar GR number 189538. Kung gusto mong laging updated sa mga kaso ng Korte Suprema tungkol sa Family Code, mag-subscribe ka na. Ha? Okay, so itong kaso GR number 18538 tungkol kay Merlinda Olibar. Nagulat siya kasi may record pala siyang kasal sa isang Korean national na hindi niya kilala. Pineke daw yung identity niya. Bakit importante ito? Kasi pinapakita nito anong pwedeng gawin pag biktima ka ng identity theft sa usapin ng kasal. Una, ano bang nangyari? Si Olibar kukuha ng Senomar para sana magpakasal. Pero, ayon, may lumabas na record na kasal na siya sa isang Korean national noong 2002. Git niya, hindi totoo yon. Hindi siya yon, hindi niya kilala yung lalaki, at peke raw yung pirma niya doon sa marriage contract. Kaya nag-file siya ng petition for cancellation of entries sa ilalim ng Rule 108 para ipatanggal yung maling impormasyon, hindi para ipaanol yung kasal. At napatunayan nga sa korte base sa mga testigo at expert na peke yung pirma. Pangalawa, ito yung legal na tanong. Tama ba yung ginamit niyang proseso, yung Rule 108? Sabi kasi ng gobyerno parang pinapawalang bisa na rin daw yung kasal niyan, dapat daw iba yung proseso para doon. Pangatlo, anong sabi ng Korte Suprema? Kinatigan nila si Olibar. Okay lang daw gamitin ang Rule 108 para ipa-cancel yung entry sa civil registry kapag napatunayan na yung entry, like yung kasal, ay peke o hindi talaga nangyari dahil sa identity theft. Hindi raw ito pagpapawalang bisa ng kasal kasi in the first place, walang tunay na kasal involving Olibar na naganap. Ang importante, nasunod yung tamang proseso under Rule 108, yung tinatawag na adversarial procedure. So, mapapaisip ka talaga gaano kahalaga mag-ingat sa personal info natin para iwas identity theft, lalo na sa legal na dokumento. Sa kasong ito, nilinaw ng Korte Suprema, pwede tama ang civil registry kapag peke ang kasal dahil sa identity theft. Para sa iba kang update sa family law decisions, mag-subscribe ka ulit.